Hello, magandang araw mga ka-work from home. Welcome back po ulit sa channel po natin. Kumusta po kayo? At kung kayo po hindi pa nagsa-subscribe nga po pala, baka pwede po kayong mag-subscribe at nang sa gayon ay ma-update po kayo sa mga next videos na i-upload po natin tungkol sa journey natin about work from home, um, or sa pagiging virtual assistant. So ito po yung pangalawang video natin na in-upload ko mula nang gawin ko po itong channel natin. Nang sa gano'n naman po, kahit papaano makatulong sa mga nagnanais na magsimula sa journey nila sa work from home jobs. So sa nakaraang videos po natin kinuwento ko po sa inyo na hindi man po gano'n ka-detail, hindi man po gano'n kakumpleto pero naikwento ko po doon kung paano po ako nagsimula. Kung hindi pa po ninyo napapanood yung video na yon, I recommend na daanan niyo po, mga 7 minutes lang naman po yung video. Doon po malalaman niyo po kung paano po ako nagsimula. Um, Dating high school graduate, naging construction worker, konduktor ng bus, at ano pa nga ba yung isa, naging security guard po ako, tapos naging call center agent, and then sa ngayon, kasalukuyan po ako nagtatrabaho bilang isang virtual assistant. Um, Specifically, ang task ko po ay product research. So, ang trabaho ko po sa kliyente ko ay maghanap ng mga produkto na ibebenta niya sa Amazon. Actually, dalawa po yung kliyente ko ngayon. Medyo nag-a-adjust pa rin dahil yung although na flexible naman yung schedule ko sa dalawang kliyente, pero I'm so thankful pa rin, nai-enjoy ko pa rin talaga yung oras na nailalaan ko sa aking pamilya, sa aking mag-ina. May anak po kasi ako isa, tapos yun, pagkatapos ng trabaho, nandito lang din ako sa bahay. So, ah, yun nga, nagpapasalamat ako na hindi na ako nagko-commute compare dati na talagang kung kayo po ay may karanasan sa pagtatrabaho diyan sa bandang Ortigas, Makati o ah, sa mga area na 'yan. So, makaka-relate kayo sa hirap ng buhay sa pagko-commute araw-araw. So, during that time, nung mga time na ako ay nasa call center pa, talagang pinagpe-pray ko lagi na sana magkaroon ako ng trabaho na kung saan nasa bahay lang. At natagpuan ko nga po itong trabahong ito. Now, para mabigyan lang po kayo ng idea, ano ba yung tinatawag na product research? So, again sa trabaho ko po ngayon, ang kliyente ko ay seller sa Amazon, at ang trabaho ko po sa kanya ay maghanap ng mga produkto na ibebenta niya sa Amazon. Okay? So, ang tawag doon ay product research, Amazon product research. Marami pong klase ng product research kasi may mga seller din sa ibang platform, hindi lang naman sa Amazon, ano. Meron din sa eBay, meron din sa Walmart. Dito sa atin mas kilala Shopee, Lazada, 'yan. So, napakaimportante para sa mga seller na ito yung na yung winning product na nahahanap nila online, okey. Tapos bibilhin nila sa mas murang halaga, tapos ibebenta sa mas mataas na presyo sa Amazon. Okay, so meron tayong tinatawag na mga manual sourcing. 'Pag sinabing manual sourcing, hindi tayo gumagamit ng mga paid tools. Mano-mano natin siyang hinahanap, titingnan natin yung item sa Amazon at hahanapin natin sa Google kung meron siyang supplier na available at kung mas mura yung presyo. Automated naman ang tawag sa mga pamamaraan o yung technique na kung saan gumagamit tayo ng mga tools. Yung mga tools na yan, binabayaran ni client yan at ina-allow niya, hinahayaan niyang gamitin ng kanyang mga virtual assistants, bibigyan niya tayo ng access dyan, username and password, para mas madali tayo nakakahanap ng mga produkto, mas madali nating na-identify, na-check kung profitable ba ang isang produkto. Kasi may mga bawat kliyente kasi iba-iba sila ng criteria. Halimbawa, ang gusto nilang ROI o yung return of investment ay nasa 40%, for example. So, kapag wala kang tools na ginagamit, um, mahirap siyang i-check unless na, pero may mga way naman kung wala tayong paid tools, meron tayong isa pang option. Yun yung tinatawag natin na Amazon Profitability Calculator, kung hindi ako nagkakamali. So yun siya, pwede naman natin siyang i-search online para magamit natin at makalculate kung magkano yung ROI,
yung profit, pati yung margin. Yan yung napakaimportanteng hinihingi ng kliyente natin. So, yan po. Again, meron tayong dalawang technique sa paghahanap ng produkto na ibebenta sa Amazon. Una, yung manual sourcing o mano-mano na hahanapin natin yung supplier at yung mas mababang presyo sa Google, sa online. Pangalawa, yung bibigyan ka ni client ng mga tools para mas madali mong makalculate, mas madali ka makapaghanap ng produkto sa iba't ibang mga retailer sa internet. Okay, so ano pa ba? Yun, para at least kahit papaano aware din po kayo, no? Na ang product research po kasi napakamatrabaho po niyan. Hanggang ngayon, nag-a-adjust pa rin po ako kasi may mga time, lalong-lalo po nung bago ako na may mga time na wala kang mahanap at dalawa, tatlo, nakakahiya sa client nung umpisa lang, nung bago pa lang ako. Pero, yun, magmula nung binigyan niya kami ng tools, mas nagiging madali yung trabaho. Sa isang client ko ngayon, ang gusto niyang mai-submit na product sa kanya sa isang araw, sa isang buong shift, at least, sabi niya, dapat 6 hanggang 10. So, minsan, sa ngayon, nakakapag-submit ako sa kanya ng mga hanggang 15, minsan nakaka-20 products ako using yung tools. Kasi pag wala talagang tools, medyo mahirap kapag manual. Pero hindi ko sinasabi na na pangit yung manual sourcing. Alam niyo, sa totoo lang, napaka-effective pa rin po talaga ng manual sourcing kasi hanggang ngayon ginagawa ko pa rin po siya. Kasi 'pag nasuyod mo na kasi lahat ng mga ah, yung tawag, may mga sa mga paid tools kasi may mache-check mo kung ano yung mga sale. So kapag na-check mo na lahat 'yun, wala ka nang makita ulit. So maganda na marunong ka pa rin sa manual sourcing para kahit papaano may mga nahuhukay ka pa rin ng mga winning products para sa kliyente mo. Nakakahiya rin kasi siyempre kung kapag wala kang produktong naipapasa sa kliyente mo, wala siyang ibebenta at kapag wala siyang benta, wala siyang maipapasahod sa'yo. Kaya trabaho natin bilang mga product researcher na ah, makapag-produce ng mga produkto. Siyempre hindi lang tayo basta-basta nag-encode ng mga product sa isang spreadsheet tapos submit natin kay client. Hindi basta gano'n 'yun, hindi gano'n kadali. Again, kailangan natin yung decision making natin diyan, napakaimportante din. Hinahayaan tayo ni client na makapagdesisyon kung tingin ba natin profitability ba 'yan base sa kung anong criteria ang binigay ni client sa atin. Hindi yung basta lang tayo nag-encode. Check natin yung profitability again, yung return of investment, tapos yung margin. Tapos bukod sa tatlong yun, may iba pang mga criteria ang hinahanap. Ma, ah, bukod bukod pa diyan yung category kung ano ba yung binebenta ng kliyente mo. Sa case, yung may mga client kasi na ang gusto nila home and kitchen, may mga client na ang tinitinda shoes and clothing, meron namang groceries, um, ano pa ba? So, napakaraming mga kategory. Kaya kapag in case na na-meet niyo yung first na client ninyo, importante din na tinatanong niyo, ano ba yung criteria mo? Para at least syempre yung client mo, matutuwa siya sa'yo. Oh, baba may alam to, di ba? So, tip lang din naman. Mas maganda kasi kapag nakakuha kayo ng client, hindi yung client yung lagi yung nagsasalita sa interview, dapat kayo rin. Na parang kung ano lang yung tinatanong niya, sagot lang kayo ng sagot. Mas maganda na magkaroon si client ninyo ng impression na baguhan lang 'to pero kahit papaano mukhang may naiintindihan naman siya. Tanungin niyo siya, ano ba yung criteria niyo pagdating sa profit? Ano ba yung anong amount? Gaya sa client ko, ang criteria niya pagdating sa profit, ah, bago ko dapat daw i-encode ang isang product sa isang spreadsheet, dapat 'pag kinalculate mo siya gamit yung isang tool, dapat meron siyang $3 na profit pataas. Tapos sa return of investment, at least 20% pataas, 30%. Mas mataas, mas maganda. Siyempre, para bawing-bawi din yung puhunan niya. Hindi yung balik puhunan lang, di ba? So, pwede niyo siyang tanungin doon kapag halimbawa naka-encounter na kayo o nakakuha na kayo ng client ninyo. Dapat hindi yung
sila yung salita ng salita sa inyo, 'di ba? Para at least dun pa lang kasi nasusukat ni client kung talagang, desidido kang matuto. Kaya ako, first time ko lang din po makakuha ng client ngayon pero, dahil sa kakapanood ko lang po ng mga tutorials online sa YouTube, natuto ako kung papaano sumagot sa mga interviews, paano makipag-usap. Hindi rin naman po perfect ang English ko, pero kahit papaano kaya kong, makaintindi rin naman at tingin ko naman naiintindihan din ako ng kliyente ko. Sa ngayon, nasa 3 months, nagsimula ako as a virtual assistant Amazon, product researcher nung April 4 kung hindi ako nagkakamali. So April, May, June, magtatatlong buwan na ako sa kliyente ko. At nakakatuwa again, kung hindi ako nagkakamali sa nakaraang video ko, nabanggit ko nga na ah, sa pangalawang, kailan lang, in-increasean niya na kaagad ako. Eh, so nakakatuwa kasi sabi niya na natutuwa daw siya sa sipag at pagtsatsaga ko sa product research. Nakakatuwa. So, alam niyo po yung pakiramdam na habang nagiging mas mabait sa yung kliyente mo na maiisip mo na dapat hindi rin siya abusuhin, na maging tapat din tayo sa trabaho. Napaka-importante po niyan kapag dumating yung panahon na kayo naman po nakakuha ng kliyente ninyo, huwag niyo po siyang sasamantalahin, 'di po ba? 'Pag mabait siya, gawin niyo rin po yung best ninyo kasi again, sabi ko nga po kanina, nakasalalay sa naisa-submit natin yung magiging sales nila. Kasi 'pag walang naghahanap ng produkto, wala silang ititinda sa Amazon. Kapag wala silang ititinda, walang sales. 'Pag walang sales, walang ipapasahod sa atin. So, domino effect po 'yan. So, sana po masuportahan niyo po itong channel natin sa mga susunod na pagkakataon. Magta-try po akong, ipakita sa inyo actual kung papaano po ako naghahanap ng produkto. Siguro sisimulan natin sa manual sourcing sa mga susunod na videos po natin. Kaya kung hindi pa po kayo nagsa-subscribe, please do subscribe para maging updated po kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko dito. And then after na makapag-present po ako ng videos kung paano po gawin yung manual sourcing, isusunod ko naman po kung paano gawin yung automated o yung may mga paid tools naman. Okay? So sana po kahit papaano na mahamon po kayo sa mga nagnanais na mag-transition from corporate job to work from home journey. So, supportahan niyo po sana itong channel na ito at mag-subscribe po kayo. Pero kung kanya-kanya naman po kasi tayo, di po ba? Kung may mga tao kasi na talagang love nila yung corporate job, so I'm happy for you. Pero para sa mga nagnanais lang naman na magsimula sa kanilang lakbayin talaga na journey ah, bilang virtual assistant. So, sana po masamahan niyo po ako sa journey po na ito. Hanggang sa ulitin, kita po tayo sa susunod at magandang araw po ulit. Bye-bye.